Hi guys, ito. Bababa kami ngayon sa playground. Yes! We're gonna be mag-record today. Yes. Ano kaya pag-uusapan natin today? Chikahan muna tayo sa baba. Kaya, let's go! Hi, Pips! So ngayon, nasa labas kami. Ito, nasa playground kami. Yeah. Ito yung view namin ngayon. Sa playground lang. Next time, nandito na yan si Kale. Yes. Dyan sa maglalaro. So, yun. Meron kasing nag-comment sa YouTube channel namin regarding our PR application sa Canada. And ito yung comment niya sa baba. Nakailang years na po kayo dyan sa Singapore? Na PR po ba kayo sa SG? Kasi po, pag PR sa SG, parang mas okay kesa Canada. Kasi yung kaltas sa tax, way less than sa Canada. Well, aside from this comment ng subscriber natin or ng viewer natin, meron din kaming mga relatives, friends, and even workmates ang nagtatanong, ba't pa kami aalis ng Singapore? Ang stable at ang ganda na sa Singapore. Why leave Singapore and move to Canada? Well, actually, may point naman sila. Kasi we've built our career here in Singapore at ito yung first job ko. Talagang napamahal na sa akin ng Singapore. Yes, it's like your second home. Yes. And syempre, speaking of Singapore, ayon sa World Population Review Report this 2024, Singapore is the safest country in Asia and 5th in the world. So, di ba, talaga namang mapapaisip ka. And yung public transport dito is very convenient and pang world class. Pero ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit namin iiwan ng Singapore para sa Canada? So ito yung mga reasons namin kung ba't kami lilipat ng Canada. Reminder lang, we are a family of 3 and we have baby Kale in the Philippines. Hindi namin siya kasama ngayon dito. Shout out kay Baby Kale. Hi, Kale! So number 1 na reason kung bakit namin iiwan ng Singapore para sa Canada is last year, July 2023, na-reject yung PR application namin sa Singapore. Yes, nag-try kaming mag-apply dito sa Singapore ng permanent residency because dito, napamahal na kami sa bansang ito. Marami na kami mga kaibigan, marami na kami mga kumbaga na-build na relationship. Hindi lang sa friends, meron din mga ka-churchmates. Tapos, meron din akong mga kapamilya dito, si Kuya Alvin, tapos yung mga iba pang kamag-anak, diba? Ikaw din, meron ka din mga friends dito, may kamag-anak ka din na nandito. So yun. At na-reject nga yung PR application namin dito sa Singapore. And syempre, napaka-emotional namin that time. And doon na kami nagsimulang mag-isip-isip ng ibang option para makasama namin yung si Baby Kale, maging buo kami. And if you watch our first vlog, guys, nag-start kaming mag-asikaso ng papers namin for Canada August 2023, just after a month of rejection dito sa Singapore PR application namin. Siyempre, hindi naman dali-daling nag-decide yun. We really prayed about it. Siyempre, kung ano yung will ng Lord sa amin. Yun yung gagawin at itatry namin. Yes. Alam nyo ba, nag-usap pa kami nun ni Caleb, like, check ako kung magkano ba dapat yung sahod kung magpo-for good kami sa Pilipinas para lang makasama si Baby Kale. Kung magkano yung sahod na kayang masustain yung expenses namin as a family. Pero ito nga, nag-open doors sa Canada. So, nag-try kami and praise God, ibinigay niya. And second reason namin kung bakit namin iiwan ng Singapore is because very limited lang ang staying power namin dito. So, meron kaming working visa, ang tawag ay S-Pass. So, meron ding E-Pass, meron ding work permit. Pero kami, ang type ng working visa namin is S-Pass.
So, ito naman, every 2 or 3 years siya, nire-renew ng company. And depende yon kung ma-approve ng MOM or Ministry of Manpower na government body ng Singapore na naka-assign para sa mga working visa dito. Yes. And ayun nga, so minsan kapag nare-reject, kahit i-appeal ng company, tas kung na-reject ulit at hindi na i-appeal ng company at hindi ka na nakahanap ng ibang work para mag-sponsor sa'yo for working visa, bye-bye Singapore na. So, Yes. kaya very limited lang ang staying Staying power power. namin dito. And then number 3, kailangan mo ng mas mataas na sahod para ma-sponsor mo yung anak mo or yung asawa mo dito sa Singapore. Meron silang tinatawag na dependent pass na ina-apply din sa government. Usually, ang minimum salary ngayon is 6,000 Singaporean dollar. So, that's like 250,000 pesos sa Pilipinas. And, yun, nalalaman nyo na hindi ganun yung sahod ko. Kasi, ang ano dun, hindi kayo pwedeng mag-combine ng salary. Kailangan isa sa inyo sumasahod ng 250,000 para makapag-apply ng dependent pass para sa anak mo or sa asawa mo. Yes. And I think it's very rational naman. Kasi ang mahal din ng childcare dito, yung cost ng daycare ng mga bata. Yes. Number 4 naman ay mahal yung healthcare dito. So dahil hindi mataas yung tax namin, hindi government funded yung healthcare. We have to pay for it unless yung company mo ina-allow na i-reimburse yun, pero madalas hindi talaga kino-cover. Like for example, nung nagpa-medical kami dito sa Singapore. So if you haven't watched our vlogs dun sa mga gastos namin for PR application, nabanggit to ni Caleb na upon check ng doktor, merong narinig na parang systolic murmur sa heartbeat niya. And kailangan na magpa-check siya sa cardiologist para ma-clear, para maging okay yung medical check namin. Then, ayun, so kailangan naming pumunta, and kagaya din naman sa ibang bansa, dito sa Singapore, kapag government hospital, mag-aantay ka pa ng ilang araw para magkaroon ng available na slot. ASAP na kailangan yun para ma-clear na agad yung sa medical namin for Canada. So, we chose yung private na hospital na talagang mahal, pero within the day, nakapagpa-check rin naman si Caleb. And ayun, yung cost niya is around 700 plus 63, SGD. 763 Singaporean dollar. So yun, di ba, ang mahal? Ano lang yon, 2D echo. What more pa kung ibang mga procedures, Yes. kung ibang mga kailangan pa na checks yung kailangan gawin. So mahal talaga. Pero yun nga kasi, mababa yung tax dito ng mga kagaya namin na foreign workers. Ang maganda rin naman ng ano dito, ang hospital. Kasi mga ibang ano, 'di ba? Iba pang like celebrity sa Pilipinas or mga ibang tao na galing sa iba't ibang bansa, Yes. pupunta pa ng Singapore para magpa-treat dito. But yeah, it's very expensive sa healthcare nila dito. And then number 5, mas mahal ang cost of living dito sa Singapore. So according sa Mercer 2024 ng survey, Singapore is the second most expensive city in the world. So, grabe, mahal talaga, as in. Let's say kung sa bahay, no? Kunyari sa Calgary, ang mga basement suite, yung isang floor, like siguro merong ilang bedroom, mga one bedroom? One or two. One or two bedroom. It ranges about 1.2K to 1.8K Canadian dollar. Dito sa Singapore, parang ano lang yun, isang bedroom lang yun. Yes. Yeah. Tapos, kung minsan sharing pa rin sa mga toilet, sharing sa kitchen, no? So, mahal talaga yung bahay din dito. Mas nagmamahal pa. Kahit yung mga bumibili ng unit dito, yung mga apartment type, parang tinatawag nila dito HDB, tapos yung mga condo rin, mahal na talaga yung mga bahay dito. Actually, hindi siya talaga bahay eh. Para siyang unit, para siyang condo Ito, type. yung pinakita Oo. natin sa Ito, video actually, kanina. parang ganyan. So, yan yung mga tinatawag na HDB. Yan. So, makikita nyo dyan. Nakapalibot sa amin ng HDB. So, mahirap magkabahay. Mahirap din mag-asasakyan. Kasi, kung sakali man na PR ka dito, okay?
bibili ka ng sasakyan, let's say. Bibili ka ng sasakyan, kailangan mo pang kumuha ng tinatawag nilang COE, Certificate of Entitlement, which is parang yung presyo niya parang kasing price na rin ng sasakyan eh. Tapos nire-renew siya, I think every 10 years. Yeah, I'm not quite sure on the duration, length nung renewal, pero narinig ko 10 years siguro. No? Nire-renew pa yun para maging kumbaga roadworthy or nagbabayad sila ng road tax, something like that. Pero talagang mahirap magkasasakyan, mahirap magkabahay. Talagang mahal ang cost of living dito sa Singapore. May nabasa nga kaming mga comments sa Reddit. So kung sa Canada daw, mahirap nang magkabahay at sasakyan, dito sa Singapore, 10 times harder daw. So yun naman ay sa perspective niya. Dati siyang nakatira dito at lumipat din naman ng Canada. And our last reason, number 6, is quality of life. So dahil kaming dalawa ni Caleb is more on sa outdoor activities kami, sa mga nature. So we think that Calgary or Canada is a better place, and Canada has a more choices to offer when it comes to outdoor activities. Kasi nga, di ba, maliit yung Singapore. So kaya limited lang din yung mga outdoor activities dito. Normally ako dito, nagbabike ako, nag-run kami. Actually, okay naman. Although maliit lang talaga ang Singapore, nagbabike kami, kaya ko ngang ikutin yung buong island ng Singapore in around I think 6 hours, ganun. So, maliit lang talaga ang Singapore. Madami lang naman pwedeng pasyalan, pero it's not more of a nature. Alam niyo naman ako, tingnan niyo naman yung balat ko, 'di ba? Talagang halatang mahilig sa outdoor. So, 'yun. Kaya talagang mahilig kami sa outdoor activities. So, 'yun, quality of life. Tapos 'yun din yung sa work, no? Fast pace kasi dito, kaya mabilis yung oras, mabilis din kaming tumanda. Yung itsura ko, joke lang. Okay. Fast pace, mabilis yung mga scheduling, especially din sa projects namin, sa mga ginagawa ko sa trabaho. Kahit naman ikaw, di ba? Oo. Kailangan mag-comply sa due date at saka talagang mabilis kang kumilos, mabilis mong matapos yung trabaho. I think yung working hours din dito is usually longer. No? So, kailangan mo talagang tapusin yung trabaho mo, or minsan may times na inuuwi mo rin yung trabaho mo. Which is, sa base sa mga nare-research ko, I think slow pace ang Canada. So, you have more time for your family or for your personal errands, kung ano man yan. So, yun yung mga reasons namin why we are leaving Singapore and moving to Canada. It's up to your priorities. So, kami ni Caleb, alam nyo ba, kung single kami, kung kami lang dalawa at wala kaming anak, Singapore is the best country to live in. Yes, tama. Kahit na mahal yung cost of living, kasi siyempre kung single ka, I think yung salary mo is enough naman to cover and makakatulong ka pa rin sa kanya-kanya yung pamilya sa Pilipinas. And madaling umuwi kasi nga malapit lang yung Singapore. Yung travel namin is like less than 4 hours. Yes. Pero iba na ngayon kasi meron na kaming baby Kale. Yeah, kaming mag-asawa, we are prioritizing our family now. We know that there will be challenges sa pag-move namin sa Canada. Hindi yan madali. Marami tayong hardship na pagdadaanan. Ngayon pa lang na-foresee na namin kung ano yung mga challenges na yon. At kami, willing naman kami mag-take ng challenges bago pa namin dinesisyon yung pag-a-apply namin sa PR sa Canada. Talagang pinag-pray namin, pinag-isipan na namin yung mga yan. And until now, syempre, we are still praying about it. But we believe that kung sino man yung Diyos na nag-guide sa amin dito is the same God na mag-guide sa amin. Saan man kami pumunta sa manlupalop ng mundong to. So, yes, for our family, we are ready to face those challenges. Kaya sa mga ibang families din na kagaya namin na nagpaplano rin na mag-migrate, so you can comment down below kung ano yung mga reasons nyo ba't kayo lilipat ng Canada. And dun naman sa mga nakalipat na, we are very open din sa mga suggestions nyo. Lalo na, sabi nga ni Caleb kanina, yung mga challenges na kakaharapin namin, we would appreciate yung mga advices ninyo, comments ninyo sa pag-move namin sa Canada. Of course, syempre meron din naman yung mga umaalis ng Canada
either bumabalik ng Pilipinas or bumabalik sila sa pinanggalingan nilang bansa kung saan sila nagtatrabaho before Canada. At alam ko naman, nakapanood din naman ako ng mga vlog na ganon. Meron din silang mga reasons kung bakit sila umalis ng Canada. And hindi naman kami takot na panoorin yon kahit na lumilipat kami papunta ng Canada. We are very open to your comments or to your opinions, no? Kaya mag-comment lang kayo sa baba. Feel free to comment. Kaya mga pips, if you want to know more about our family's journey to Canada, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa mga vlogs namin. Yes, thank you. Cheers! Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. James, chapter 1, verses 2-4.